Guys, magandang araw sa ating lahat at ngayon muli nandito ako sa rooftop ng sa aming project na building. Ayan. Pero maraming unit dito ng mga BRF. So ang nagka-problema itong tatlo lang, master, slave 1 and slave 2. So meron itong 8 indoor. So na-check ko na yung indoor, nag-CH 150. So i-reset ko, ganun pa rin. So umakyat na ako dito sa rooftop at chinek ko yung outdoor. Yung outdoor, naka-record nga yung CH 150. So ang gagawin natin, i-reset natin to, tapos lagyan na natin ng LGMB. Ito yung LGMB guys, ito yung nagagamit talaga to guys para sa mga BRF system. Merong sa laptop at merong sa mobile. So ito yung sa mobile, yung sa laptop na ikabit ko pa dun sa kabila para magkuha yun ng data or mag-collect ng data. Bakit nag-i-error yung isang system na CH53, which is communication error. So itong CH150 liquid back. So ang nangyari nito, baka nagka-problema sila dito sa electricity nila, na off yung outdoor, kaya yung indoor nag-on pa rin at nagkaroon ng CH150. So hindi mo yan mare-recover kung hindi mo yan ma-reset ang system. So i-reset natin yung system at i-controlin natin ang indoor dito sa LGMB. So i-reset muna natin. Yan, nag-reset na. Mag-wait tayo ng mga 3 to 5 minutes or maximum in 3 minutes. So dito lang guys yung button ng reset. Pero naman pangalan dyan, reset button. So after nyo mag-reset button, itong pula, ikabit natin to, tapos i-off natin yung lahat ng indoor para ma-access natin yung auto addressing, para ma-detect pa rin niya or ma-reading pa rin niya yung ilang indoor lahat sa ganitong system sa biyahe. So guys, yun, na-reset na. Maghintay muna ako ng 3 minutes para kapitan ko ng LGMB at i-off ko yung indoor unit para mag-auto addressing ako, para mapasan yung lahat ng indoor at i-on ko naman dito ulit siya sa LGMB. So gagana na yan at maging work na yan ang ating system. So CH150 nga yung liquid back, mostly problema nun nasa EV bag. Pero sa ganitong sitwasyon, tinanong ko sila bakit nagkaroon ng biglaang CH150. Sabi nila nagka-problema daw yung electricity nila, nag-off yung lahat ng mga breaker dito sa rooftop. So yun na nga, suspected ko naka-off yung outdoor at naka-on lang yung indoor, kaya natitik ng indoor na wala siyang system or hindi niya na-communicate yung outdoor natin. So nag-CH 150. So masosolve ito sa through reset at i-reading natin ng LGMB. So guys, salamat. Thank you so much. Connect ng LGMB guys, ayan, hanapin nyo dyan, makukonek yan ng LGMB. So yun yung device yung pinakita ko sa inyo, yun yung LGMB Wi-Fi. Meron din dito sa laptop eh. So magbukas kayo ng application nito, LGMB. Close muna natin to. Buksan natin ang GMB. Dahil nakakonect na tayo sa Wi-Fi, pili yes, mag-show yan dyan. Yan, connected. Okay mo lang. Yan, ito na-detect niya 3 units, mayroon siyang 12 indoor. Saka i-write nyo dito guys yung model, yung total na model, ito ilagay nyo dyan 600, merong 200, 200, 120 at saka 140 at saka 160. So 600 lahat. Ito yung pangalan sa building. Press nyo lang okay. So madidetect nyo na ang indoor nito. Yan. So nag-auto addressing pa ako guys, yun lumabas dito sa LGMB natin dahil nag-auto addressing tayo. So yung auto addressing naman mostly tumatagal siya ng 3 to 5 minutes din. So in a maximum of 5 minutes then na-detect na niya ng 12 indoor unit. So okay na yung addressing niya. So balik tayo dito sa monitoring. Mayroon tayong ito, na-detect na yung indoor. So select all dito, ilagay lang natin sa 24 para hindi masyado malamig doon. Tapos lagay natin sa high and then
authorized operation. Okay. So, nag-on na yan yung indoor. Dito natin yan makikita. Back nyo lang. Cancel nyo lang to guys. Hindi na natin kailangan yung data. Kung kailangan nyo ng data, ilagay nyo lang yung pangalan ng company or sa office na pinag-installan ng unit or ano ang ipangalan nyo dyan sa file name. So, cancel lang natin to kasi hindi na natin kailangan ng data kasi nag-okay na yung machine na to. Yan. So, makikita natin dito yung indoor. Yan. Itong 12 na indoor. So, nag-on na siya. So, hintayin na lang natin maggagana yung compressor. Itong pipe in at pipe out, bababa yan. Lahat ng mga information guys, nandito siya. Yan, actuator, lahat. Yan, indoor. Kung man nagkaroon ng problema, nandito yan siya. Makikita nyo rin yung graphics niya. So, itong indoor, nakikita natin naka-on na siya. So, magpag-off ng lahat ng indoor unit, balik lang kayo dito sa select all, tapos operation stop. So, ngayon, observe na at gumagana ng unit. So, yan guys, salamat. Kailangan mag-access ng indoor or pupunta ng indoor isa-isa. So, ang dami pa naman yung indoor, 12. So, pupuntahan nyo pa yun isa-isa. So, sa device na to, madidetect nyo na ma-on yan. So, ayun, gumana na yung system natin. Yan na guys. So, wala nang error na CS150. Ganun lang kadali mag-repair sa mga BRF system sa LG guys. System. So, dahil sa device na to, laking tulong talaga nito guys, ang device na to. Hindi na tayo bumaba sa isa-isahin natin yung indoor. So, dito na tayo mag-program at ma-access na natin yung lahat ng indoor. So, 12 yung indoor nito. Ngayon, auto-address ko na, na-detect na sa system. So, gumana na yung ating unit. Yan o. Ayun guys. So, sana may natutunan kayo sa video ko na to. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat guys and get this.